At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang makasaysayang desisyon ng inilabas ng Korte Suprema kung saan inutusan nito ang mga miyembro ng pulisya at Armed Forces of the Philippines na magpatuloy sa pagbabantay sa Malacanang habang isinasagawa ang isang malalimang investigasyon laban kay President Kuting ng Norte Jr. Ito ay kasunod ng mga isyong kinakasangkutan ng administrasyon na may kaugnayan sa mga aligasyon ng hindi tamang pamamahala at hindi tapat na transaksyon. Ayon sa Korte Suprema, ang utos ay naglalayong tiyakin ang seguridad ng Pangulo at ng buong administrasyon habang pinapayagan ang legal na proseso ng investigasyon na magpatuloy ng walang pagkakaantala. Sa ilalim ng desisyon, inaasahan ng mga otoridad, partikular na ang mga miyembro ng PNP at AFP ay magbibigay ng pinakamataas na antas ng proteksyon sa mga mahalagang instruktura ng gobyerno kabilang ang palasyo ng Malacanang. Sinabi ng ilang eksperto ng ang hakbang ng Korte Suprema ay isang indikasyon ng pagtutok ng bansa sa mga isyong may kinalaman sa transparency at accountability ng mga leader ng gobyerno. Sa kabila ng mga kontrobersiya, sinabi ng mga miyembro ng korte na kailangan pa ring tiyakin ng proteksyon sa mga institusyon ng pamahalaan habang hindi pa natatapos ang mga pagsisiyasat. Samantala, nagpahayag naman ng opinyon ng ilang mga mambabatas na maaaring magdulot ng tensyon ng pag-focus ng mga puwersang pangseguridad sa Malacanang habang isinasagawa ang mga legal na hakbang laban sa Pangulo. Ngunit binigyang diin ng korte na ang layunin ng kautusang ito ay hindi lamang ang proteksyon ng liderato, kundi pati na rin ang kaligtasan ng mga nasasakupan habang isinasagawa ang nararapat na proseso ng batas. Patuloy naman ang investigasyon at hindi pa rin malinaw kung anong hakbang ang susunod na gagawin ng pamahalaan kaugnay ng mga aligasyong kinakaharap ng Pangulo. Ang mga resulta ng investigasyon ay inaasahang magbibigay linaw sa mga isyong ito. Samantalang ang mga mamamayan ay patuloy na nagmamasid at naghihintay ng katarungan, ang mga otoridad ay patuloy na magbabantay sa palasyo upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng administrasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. May makikasawsaw. Putang inang yan. You are professionals. Anong klaseng professional yun? Nakikita nyo, ninanakawan yung bansa ninyo. Nakikita nyo, durugista yung presidente nyo. Hindi nyo man lang sabihin na oy puta rin, magpa-hair follicle drug test ka, gago. Lahat kayo. Puta rin. Is that being professional? Ha? Nakawan yung bansa natin. Bangkarote na tayo, nagbebenta na tayo ng ginto eh. Tapos, kita niyo yung walang ka-husti-husti siya. Hindi contempt. Oh, yes or no, yes or no. Ang inang yan. Kita niyo yung abuso. At kayo nagtotolerate ng ginagawa ng mga yan. Kaya namamayagpag yan, kaya matatapang yung mga yan. Kasi, pinapapayaan ninyo. Pero kami ang bayan, hindi kami papayag na ganyan. Hindi kami papayag. Galit na galit ako. Galit na galit ako. Putang yun nananahimik Tapos ganyan ng mga putragis na yan. Namamayagpag yan kasi pinababayaan natin. At ito yung sinabi ni former President Duterte at kayong mga nagko-comment, AFP na lang ang military na lang ang pag-asa. No! I beg to disagree. Hindi lang military ang pag-asa. Number one na pag-asa, taong bayan. Putang ina, because this country that we call Philippines, and this government, Republic of the Philippines that we call a government for the people, by the people, and of the people, happened because there is what you call a Filipino people. The Constitution happened because the Filipino people ratified that Constitution. Meron kang presidente, meron kang vice president, meron kang Congress, Senate, because we voted for them. Wala sila kung wala ang taong bayan. All authority emanates from the Filipino people. Kaya kayo mga kababayan, lahat kayo mga Pilipino na nag-iisip sa future ng bansa natin, tumayo kayo. Huwag kayo masa sa armed forces. Puta nang yan. One time, big time. Tangin lang yan, panay ngak-ngak. Wala naman mangyari.
One time, big time. Handa ba kayo mamatay kayo para sa bansa nyo? O panay salita lang? Handa ba kayo? Na pagka niratrat kayo, wala na, takbo na kayo. Kasi gagamitin nila ang PNP tsaka AFP. Gagamitin nila. And you have to stand for your rights, Filipino people. Hindi yung putang na iyak-iyak. Puta na ba? Hindi nyo alam yung ano ninyo, karapatan nyo. Hindi nyo alam yung kapangyarihan ninyo. Lahat ng gunggong na yan nasa ilalim nyo eh. Konstitusyon nasa ilalim ng taong bayan eh. Hindi under ang konstitusyon kung hindi ni-ratify ng taong bayan. Ibig sabihin, we ordained and promulgate this constitution. Binasbasa natin. Binigyan natin ng hininga. Yung aspirations natin as a people. Yung kagustuhan natin bilang isang katauhan Pilipino. Nilagay natin lahat sa konstitusyon. Anong ginagawa nitong Marcos na yan? Down the line, Kongreso, lahat yan. They have failed us. They have violated the Constitution. Anong gagawin natin? Tatayuan natin. Itutuwid natin. Ano violation ng violation mga pagsasabihin nyo? Rebellion, sedition. Putang ina ninyong lahat. Tatayuan namin ang Constitution. We will implement the Constitution. Putang gago kayo. One time, big time. Tumayo kayo. Ayos yun. FGF nationwide. Tatayo tayo. FGF nationwide. Hintayin niyo yung hudyat ko. Maraming mga gago. Sige, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Pasensya ko na, hindi ko nababasahin. Maraming salamat sa pakulay. Thank you sa inyong lahat. God bless everyone. God bless the Philippines. PNP, last call. Last call. Prevent this from turning into a civil war. The Dutertes want a peaceful transition. But the Marcoses will not allow it. They will use the armed forces and the PNP to suppress the people's initiative, to suppress the rights of the people. Nasa inyo yun eh. Hindi lang AFP, hindi lang military o police ang pag-asa ng taong bayan. Kayo mga kababayan ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Kayo. 119 million Filipinos. Magpapadikta tayo sa ilang politiko? Magpapadikta ba tayo? Ha? Magpapasuppress tayo sa 200,000 pulis na ginagamit nila? Hindi naman lahat yan tarantado. Maraming mababait sa pulis. Kaya yung pulis, sinasabi ko ay suggest you wear a white ribbon. Kayong mga magrarally, you bring a white ribbon at ibigay nyo sa pulis. Na, we want peaceful transition. We have to do this because we are trying to save the country. We are saving the country. Sabi ko nga kaya ganyan yung mga yan, ang lalakas na loob ng Kongreso kasi alam nila, nabili na kayo AFP, nabili na kayo PNP. Putang inang mga yan. Kaya ang lalakas na loob niyan, ang sisiba. Pero subukan ninyo, bumaliktad kayo bigla. Kita nyo kung di nag-alisan yan. At ang instructions ko sa inyo, AFP, PNP, the moment mangyari ito, huwag niyong papayagan lumabas sa bansa yung mga hinayupak na animal na yan. Ano natin, litisin natin silang lahat. At lahat na ninakaw niyan, ibalik natin sa gobyerno. Balik natin sa taong bayan. Tanginan yung mga yan ang tatapang kasi alam nila kayo mga PNP tsaka AFP, ha? Sold na kayo, nabusog na kayo. Ha? Hindi, nabili na yung mga nasa itaas. Kung meron pang natitirang matitino dyan, kung gusto nyo, lahat kayo buo. Buo, doon kayo sa taong bayan. Pero kung hahayaan nyo ito na mangyari, wala na. Kami sa FGF hindi kami papayag na mangyari yan. Sinasabi sa inyo, kami ang insurance. FGF ang insurance. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon, PNP and AFP, to rise up to the occasion, the challenges of this time. Kaming mga retirado,
Putang ina nyo, matatanda na kami. Putang ina nyo, matatanda na kami. Hinayo pa kayo. Nirarayong na. Marami sa amin, 75 plus na. Mga senior ko pa eh. No? Malapit nang amaging kami. Malapit na kaming bulati na lang katapat namin eh. Puta naman, 75 na pero pumapayag na magpakamatay. Para sa bansa. Ultimo yung mga MNLF, ultimo lahat ng mga armado nagsama-sama. Under FGF, affiliated sa FGF. Bakit? Worried sila sa Pilipinas. Because this is the only country meron sila. Mahirap intindihin yun. The Philippines is the only country that we have. And we better fight for it. Kaya nga nabuong FGF eh. Kasi sa nagbabadyang gera, hindi kami papayag na maupakan ng Pilipinas na walang kalaban-laban kaya nabuhay ang FGF. Tapos ngayon, lintik, papayag ang armed forces na babuyin tayo ng gusto. Ano ba klase? Sumpa-sumpa kayo. We uphold the Constitution. Tapos ngayon, sasabihin ng gobyerno, sasabihin ng kongreso ninyo, mga magnanakaw naman sila, we demand an explanation. Ano nangyari doon sa pinagbilan ng ginto? Ano nangyari sa budget? Ano nangyari sa putang ina? 125 million CCU yun. At bahala yung COA. It is a constitutional body na dapat nag-iimbestiga dyan sa Office of the President. Bakit ang Kongreso nag-iimbestiga? 2022 pa yun na wala namang budget para nainingi ang Office of the Vice President na confidential fund. Putang inang Congress yan. Tinatanga kayo. Gago ang Congress natin. Matatapang yung mga contempt. Yes or no? Yes or no? Kasi nandiyan kayo AFP sa likod nila. PNP nandiyan kayo sa likod nila. Subukan yung mawala kayo dyan at magbigay kayo ng statement. Mag-explika kayo kundi manghina ang loob niya. Maiisa sa lawal yung mga yan. Tangina mga yan. At huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot na tanggalin kayo ng mga yan. Putang ina, sila tanggalin nyo. Magagong yan. Litisin natin sila, mga hinayupak na yan. I-firing squad natin yung mga putang inang yan. Tangin ng mga yan, ang tatapang, nagnanakaw, sila pa matapang. Buhangan ng ina. Sila binayolate nila yung konstitusyon at sila ngayon gagamit ng konstitusyon. Yan ang linyahan ng mga kriminal. Yan ang linyahan ng mga human rights. Di ba? Mahalaga kay Presidente BBM kuno yung human rights niya. Paano yung human rights ng President ni Vice President? Paano yung human rights ni Atty. Laika? Paano lahat yung human rights ni Kibuloy? Lahat ng mga kinontempt nila. Nila Eric, nila Badoy. Paano yung human rights ng mga vlogger na inaano nila? Tinatakot nila. Putang ina ninyo lahat kayo. Hindi kami natatakot. Tumayo kayo mga kababayan. Huwag kayo natatakot sa pananakot ng mga yan. Ginagamit yung konstitusyon natin para supilin tayo. Gagawa, matapos silang magdakaw, matapos silang umabuso, matapos silang gaguin tayo, babuyin tayo, we the sovereign Filipino people, we wanted a constitution na okay, perfect, that will situate yung Pilipinas natin maganda. Binaboy na ng matarantadong to binoto natin, ngayon gagamitin na yung konstitusyon. At gagamitin yung armed forces at mga PNP to suppress the people. Putang ina nyo, gusto nyo revolution talaga? Ha? Tarantado kayo. At lahat ng susunod sa akin, lahat ng susunod sa FGF, sumunod kayo. Hindi yung panay salita lang. Galit-galit. Tangin ang mga... Pwede ba yan? How can you live through each day na you are tolerating wrongdoings? How can you tolerate? Ano nangyari sa honor system natin? Ano nangyari? Tapos itong long gray line, nasaan na kayo? You're silent about it. Pagka nag-turn around
yung sitwasyon at saka kayo maglalabasan. Go, congratulations, Madam President, congratulations. Putang ina nyo, mga oportunista. Sorry maglalabasan kayo pagka tapos na. Maglalabasan kayo pagka wala ng danger. Pero yung mukha ninyo ay yung gasgasin. Putragis kayo. At pagka nagwagi sila, mawala mga Duterte. Paano na? Iyak-iyak kayo? I'm worried, mga kababayan, as well as the other commanders of FGF. We are all worried for the future of this country. I know kayo mga citizens, you are worried also na ano na nangyari sa bansa natin. Pero huwag kayong magsasabi na AFP na lang, wala ng pag-asa. Iba nagsasabi na wala ng pag-asa. May pag-asa as long as there is what you call the Filipino 119 million of us. Kahit nga 10 million lang, 20 million, there's still so many of us na hindi matatakot. The AFP is 150,000. The PNP is 200,000. Let them draw strength from the Filipino people. No? Tayo ang magbigay ng tapang sa AFP ninyo at sa PNP ninyo. Tayo ang magbigay ng righteousness, ng tamang asal sa kanila, ng tamang pag-iisip. Ipadama ninyo sa kanila, sa AFP at saka sa PNP, lalo'y nananahimik, na nandyan ang taong bayan, na never natutulog ang taong bayan, nagmamasid lang. Let us fight corruption, let us fight all forces trying to destroy this country. Binabaliktad nila Duterte pa ang nagde-destroy. Putang ina ninyong lahat. It's not Duterte destroying this country. It's the other way around. It is Marcos and they are the corrupt politicians. It's Congress and the Senate. They are the ones destroying this country and a few scalawags ng PNP at AFP. Hindi pa confirm yung AFP. Confirm yung PNP. Sangayon sa intel namin. So, tignan ninyo. Nagtatapang-tapangan yan kasi kayo taong bayan watak-watak. One time, big time. Tapusin natin to. Ipakita natin yung tama ang mangingibabaw sa mali. Ipakita natin na hindi pwedeng, hindi talaga obra itong nakawan, itong abuso, itong pagsisinungaling. Panlilin lang sa taong bayan. Itong bangag. Utang ina. BBM, you should be subjected to a hair follicle drug test at lahat na nakapaligid sa'yo. At kayong mga congressmen at mga senador ng mga magnanakaw, you should all be subjected, except for the good ones, you should be subjected to an honest to goodness na paglilitis ng taong bayan to determine kung talagang nagnakaw kayo o hindi. At pagka nagnakaw kayo, ganun kayo. Tignan ko yung tapang nyo. Ako, di ako natatakot sa inyo. FGF, hindi natatakot sa inyo. Tatayo kami para sa taong bayan. Ang hinihintay namin, AFP, PNP, ipakita ninyo na you are worthy still of the people's trust. You are still worthy na yung konstitusyon ng taong bayan ay paglalaban nyo. Pagka pinaglaban yung konstitusyon ng taong bayan, pinaglalaban yung taong bayan. Alam nyo naman kung anong mali Putang ina, saka nakakita, you will tolerate yung droga in Malacanang? You will tolerate yung nakawan sa gobyerno? Kita nyo na yung PhilHealth yung Maharlikapan. Grabing nakawan yan, Resolution 10. And you are tolerating it. Ano kayo? Mga bingi, mga pipi, mga bangag. Kaya nga, one time, big time, maglabasan kayo 29. Lumabas lahat. Pakita natin. At AFP, PNP, makita ninyo na hindi natutulog ang taong bayan. One time, big time. Tapusin natin to Bonifacio Day.
Madam Inday Sara, wala akong paki kung ikaw tumayo at mag-swear in ka as the President of the Republic. Kasi tarantado itong mga gagong to eh. Huh? You get sworn in as the President of the Republic on the 30th of November, Bonifacio Day. No. Tama ba yun? Bonifacio Day. You get sworn. Hindi lang. You get sworn in. No? And people of the Philippines, you be witness. You be witness. Install natin ang Inday Sara. Putang ina ninyong bongbong, tatawagin yung kudit. Tang ina nyo. Ha? We the sovereign Filipino people will declare Sara as the president kasi sawang-sawa na kami. Ha? Kung naniniwala kayo sa akin, let's declare her as the president. Tapusin na natin to. Wala akong pakialam sa ibang bansa. May nagsasabi nga sa akin. Kaya hindi lumalabas sa mga Duterte, may nga sila, mga lawyer sila. Mga lawyer. Kasi nandyan yung international community na nanonood sa ating lahat. No? Kasi yung panahon ni Cory, it took her 9 months, 6 months bago i-recognize ng United Nations. Tama yung argument ng ating mga lawyer. Tama yun. Maraming salamat, saludo ko, no? Pero come to think of it, putang ina mga ibang bansa. Ayan. Sino ba sila para i-chart natin yung destiny natin? Ang urgency, ang sense of urgency, now na! Tapusin na natin. Lalabas yung FGF. Lumabas kayo mga ka-FGF. Labas tayo 29. No? At kayo mga taong bayan, lumabas kayo one time, big time. Tapusin natin, 29, 30, tapos na. Inday Sara, lumabas ka, mag-sworn in ka. You get sworn in. And the AFP na matino, the new armed forces of the Philippines, the People's Armed Forces, no? O the Philippine Defense Forces, yan na. Itawag natin bago. Palitan na natin yung AFP. Luma na eh. No? Yung mga iiwan sa AFP, yan yung mga kurakot. Yung Philippine Defense Forces, yan na yung bago. Under Inday Sara. Ha? Putang ina yung mga magsasabi na kudita, tangina ninyo. Mutiny, tangina ninyo. Na? We, the sovereign Filipino people, ayaw na namin ng Pilipinas na ganito. Ginago tayo, binaboy tayo. Itutuwid namin. Ha? Kaya kayo mga kababayan, lumabas kayo. One time, big time, 29. Pahinga kayo. Pero sa 29, hanggang 30, tapusin natin. Sandali lang. One time, big time. Pakita natin. Ngayon, kung ito gagalaw ang AFP tsaka PNP na pro-BBM, you die for your BBM. You die for him. You die for abangang government. Kung yan ang gusto nyo, magsisibil war tayo. Okay lang sa amin. I don't give a shit. Kung umuwi tayo sa civil war, kasi kayo ang nagdala ng civil war. Sinabi ko, every day that you allow this, that you tolerate this wrongdoing, this corruption, this drugs, this communism, you tolerate it, you are bringing upon us a civil war. Because maghahati talaga dalawang faction eh. Kami nasa gitna kami, FGF. But we are choosing the future of this country. Putang inang yan. Gago. We have to choose the future of this country. We have to save this country. And you two armed forces, hinayaan namin kayo for such a long time na to stand for the Filipino people. And you better deliver. Tama na to. Ngayon, kung gusto nyo, kulong nyo kami. Sige, kulong nyo kami. Pero manlalabang kami. No? Lalabang kami. O, matira matibay. Gusto nyo ganon? Matira matibay. O matira ang tama, ang nasa tama. Mawala yung mga mali. O, saan tayo? Gusto nyo gagamitin kayo ng mga walang yan to propel them in power, to maintain their the status quo that they are in now, na sila nag-i-enjoy ng ano, tapos sasabihin niya, lulukoyin pa kayo 31 million. Eh putang ina, 31 million, dami na budol eh.